Ako pala si Pirena, share ko sa inyo experience ko nung Oktubre 11, 2011, nagdadrive ako ng single motor, angkas ko yung best friend kong si Alex, babae din siya. Sa FTI Taguig kami nagsto-stroll, kung alam niyo yung lugar yun, alam niyo din na maraming abandonadong building doon. Medyo may mga dumadaan ding truck tapos ilang private company car. Mga bandang 10 PM nun, dumaan kami sa may bandang dulo ng FTI, baka kasi mahuli kami wala pa naman akong lisensya. Habang nagdadrive ako, parang bumibilis yung takbo ng motor namin kahit sinisigurado kung mabagal ang patakbo ko. Kinausap ko yung best friend ko, sabi ko, shit ang weird bakit ganito, tayo lang nandito, walang ibang sasakyan, balik na tayo. Nag-U-turn na ako tapos biglang lumamig yung paligid, sabi niya bilasan ko na daw kasi natatakot na siya, kinikilabutan daw siya. Maya-maya, bumigat pakiramdam ko, may kamay na tumakip sa dalawang mata ko habang nagdadrive ako, tay. Para akong piniringan. Sumigaw ako ng best, wag, then ayon, nabangga kami sa puno na may hollow blocks sa paligid. Basag yung mga hollow blocks at gas-gas yung motor, tapos ako yung napuruhan. Yung best friend ko may gasgas lang siya sa bandang taas ng tuhod. Ako, bigla akong bumangon para i-check siya, siya agad pumasok sa isip ko paglingon ko sa kanya nanlalabo na paningin ko tapos parang may nakita akong nakatayo sa tabi niya, babae din ito. Di ko na maaninag masyado kasi na-distract na din ako sa tumutulong dugo sa ilong ko. Tapos may gasgas ako sa legs, ang laki, shit yung legs ko, putik na, masakit talaga, tapos ayon pati din pala sa right arm may sugat ako and then may bonus pa, yung malakas na pagkauntog ng ulo ko, nakakawindang. Nawalan pala ako ng malay, nagising ako nasa clinic na. Nanaginip pa ako sa sandaling yon. Nasa paligid daw ako ng apoy, medyo weird pero natural naman sa isang panaginip yung weird. 12 AM na nung October 31, nagising ako, tapos pagkagising ko sobrang pawisan ako, para akong iniihaw sa panaginip ko, ramdam na ramdam ko talaga. So ayun na nga, nakita ko best friend ko, tulala siya, sabi ko sa kanya. Alex, okay ka lang? Yumuko siya. Sabi ko sa kanya, yung nangyari kanina, halos mangiyak-ngiyak ako pero deadma lang siya. Tumingin lang siya sa akin, parang kinabahan ako, hindi kasi siya ganon, madaldal siya Nasa isip ko, siguro na trauma siya tapos baka galit siya. Bigla siyang tumayo at lumabas ng pinto. Hinayaan ko siya, hinanap ko phone ko saglit, i-check ko lang kung may text, kaso wala yung phone ko, hindi ko alam kung nasaan. Mga 3 minutes lang siguro ang nakalipas, bigla siyang pumasok kasama ang papa niya. Nagulat ako kasi tuwang-tuwa siya, sabi pa niya, best, gising ka na. Halos maiyak siya. Tapos ako medyo naguluhan, sabi ko sa kanya, kanina lang ay hindi mo ako pinansin kinausap kita. Hindi ako matatakutin, pero kinilabutan na ako ng sobra. Ngayon ko lang na-experience tong kaba na ito. Sabi niya, bantay? Best 11:30 AM ako umalis dito, sinundo ko si Papa sa labas ng clinic, tapos kinausap pa siya kaya natagalan, what the fudge? Sino yung nagbabantay sa akin kanina? Nasa isip ko, si Alex yon, sigurado ako. Parehas ng damit, itsura, lahat, kopyang-kopya. Tapos nag-flashback na din yung mga nangyari before the accident, tinanong ko siya kung siya yung nagtakip sa mga mata ko, hindi daw siya yon. At yung babaeng nakatayo sa tabi niya bago ako mawala ng malay, naiyak ako sa sobrang takot ko. Hanggang sa makauwi na kami ay naguguluhan pa din ako. Simula ng gabing yon, pakiramdam ko katapusan na ng tahimik na mundo ko, kung ano-ano na ang nararamdaman ko at nakikita ko na di pangkaraniwan, kung ano man sila ay hindi ko alam ang tawag sa kanila, di ko alam kung multo, engkanto o tsurva chines. Iba-iba kasi ang itsura, may parang tao lang tapos merong parang kaluluwa. Tapos may sumisitsit sa aking babae lagi parang tao lang siya pero wala namang ibang nakakakita sa kanya, hindi ko lang pinapansin. Tapos ang pinakamasaklap sa pagkabukas ng third eye ko. Medyo na-stress ako kasi ang dami palang multo sa paligid lalo na sa U-belt. Nakakabaliw yung may ganito, sinubukan kong hindi ikwento sa iba kasi alam ko na sasabihan nila ako ng parang syungalang pero di ko kayang solohin lang yung takot.
Habang tumatagal medyo na-immune na ako pero hindi ko masabing immune na talaga, nagugulat pa din kasi talaga ako sa itsura ng mga nakikita ko minsan. Dito lang muna, share ko sa inyo ang kabanata 2 sa na-experience ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, please subscribe, share and like po para sa support ng Whisper. Thank you!